Panibagong araw, panibagong vlog! For today's video ay magluluto nga tayo ng adobong galunggong. Bago nga ako magpunta sa manggahan ay dinaanan ko na nga muna si nanay, tapos ay dumiretso na nga kami sa palengke. Huwebes nga pala ngayon, kaya araw ng Tiangge, kaya nagulat ako, ang daming tao at ang daming mga paninda. Bali, naghahanap nga ako ng isda, pero bakit dito ako napunta sa mga babuyan? Sabi nga ni nanay, subukan nga daw namin doon sa may bandang dulo dahil doon nga ay may mga nagtitinda din ng mga sariwang isda. Pero may nadaanan na nga kami mga bilihan dito ng mga bawang kalamansi, kaya naman bumili na muna kami. Nanlaki nga yung mga mata ko nung nakita ko nga ganitong kahaba yung talong, pero hindi ko alam bakit napangangapa ako. Diyos ko, napaghahalataan. Aba, syempre, kinuha ko na nga ito at hindi ko na pinakawalan yung malaking talong na yan. Dapat nga ay dadagdagan ko pa yung talong na yun, kaya nga lang napansin ko na puro may butas na nga yung ibang talong, kaya naman binitawan ko na. Dito nga sa may katapat ay may nakita ako nagtitinda ng mantika at nakilala pa nga ako ni ate, kaya sa kanya na talaga ako bumili. Pagkatapos nga nun ay nagpunta na nga kami dito sa bilihan ng mga isda, kaya nga lang ay wala akong mahanap na magandang galunggong. Tanghali na rin kasi yung punta namin, kaya nagkakaubusan na nga yung paninda. Kaya naman sabi ni nanay, ibalikan na nga lang daw namin kanina yung galunggong na nakita namin. Bali, dito nga kami bumili sa Bebe Fish Dealer at nakilala pa nga ako nila ate at ni nanay. O, diba? Kung sino talaga yung mga nakakakilala sa akin, bibilhan ko kayo. Bali, 1 kilo nga lang yung bibiling kong galunggong at ang kilo nga ng galunggong dito sa kanila ay 240 pesos. At nagulat ako, may humablot ng kamay ko, tapos nakita ko ito yung kaibigan ko na 6 years na yata kaming hindi nagkikita. Wala pa akong anak eh, hindi na nga kami nagkita nito. Ano nga, simula nung nag-ibang bansa siya ay nag-iba na nga ugali, lumaki na ulo at hindi na nga marunong mamansin. Charis! Pag-uwi nga namin dito sa may manggahan, hinugasan na nga agad ni nanay itong mga galunggong na nabili namin at yung 1 kilo nga ay umabot ng 9 na piraso. Sabi ko nga kay nanay, hugasan niya nga mabuti itong mga galunggong, tapos ay naghanap na nga ako ng sili. Siling panigang nga lang yung nabili namin at nakalimutan ko pang bumili ng siling labuyo, pero buti na nga lang at may tubo na itong sili nila. 2 piraso nga yung nakuha ko dito, tapos meron pa nga daw dito sa kabilang side at nag-iisa nga ito, ganda nga ng pagkakatubo. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero tuwing pumipitas-pitas nga ako ng kahit na ano, papaya, talong, sili, ay sobrang sarap talaga sa pakiramdam. Ito nga adobong galunggong na lulutuin ko ay hindi ko na nga ipipirito. Kaya naman yung bawang, ang ginawa ko lang ay pinitpit-pit-pit ko lang. Masarap 'di ba sa adobo yung maraming bawang, kaya 1 buong ulo ng bawang nga yung inilagay ko. Buti na nga lang at medyo mura nga yung bawang ngayon. Lalagyan nga din natin ito ng sibuyas, kaya naman hiniwa ko na yung sibuyas, pero hindi nga natin to igigisa, kaya ang hiwa ko ay hindi pino. Hindi ko nga alam kung ano ba pumasok sa isip ko, bakit bigla akong gusto magluto ng adobong galunggong. Ito nga yung unang beses ko na magluluto ako ng adobong galunggong. Ang luto nga lang na ginagawa ko doon, kung hindi nga pirito, ay sarsyado. Di naman natin pwedeng gawing minudo, kaya nga adobo na lang. Kumuha na nga ako ng malaking kawali, tapos inilagay ko nga lang yung sibuyas at bawang sa ilalim at saka ko nga pinatong itong mga isda. Tapos naglagay na nga ulit ako ng sibuyas at bawang at saka ko ulit ipapatong yung mga natirang isda. Buti nga at sakto nga lang yung laki ng nabili kong isda. Ayoko kasi ng masyadong maliit at ayoko naman yung napakalaki. Inilagay ko na nga lahat ng sibuyas at bawang, tapos nga ay naglagay na nga ako dyan ng suka at syempre dahil adobo to, lalagyan natin ng toyo. Konting toyo nga lang yung nilagay ko dahil ayoko naman na umalat ito dahil hindi na nga ako maglalagay ng tubig. 5 pirasong sili nga yung ilalagay ko dito dahil parang bet ko ng medyo maanghang na adobo. Kaya naman yung isa ay biniyak ko sa gitna para siguradong kakalat nga yung anghang, tapos nilagay ko na nga yung siling labuyo. Naglagay na nga din ako dyan ng 3 pisong pamintang durog na durog. Pamintang durog nga yung nilagay ko ngayon, pero kapag ako nga ay nag-aadobo ng manok o kaya ang baboy, ang gusto kong inilalagay ay yung pamintang buo. Hindi nga ako marunong magbukas nitong super kalan, kaya pinasindi ko na nga lang sa pinsan ko, tapos sinalang ko na nga. At buti na nga lang naalala ko nga na ilagay yung talong na nabili natin kanina. Kaya ayan, hinabol ko. At iyan, nilagay ko na nga lang dyan sa gilid para maganda-gandang tingnan. Aesthetic. Nung kumukulo-kulo na nga, ay ayan, tinikman ko na dahil baka mamaya maalat. Sandali lang naman natin tong lulutuin dahil ayaw naman nating magkadurog-durog nga yung mga isda. Sabi ko nga, masarap na nga, kaya lang parang medyo may kulang. Kaya naman lalagyan pa nga natin yan ng pampasarap, pero hintayin na nga muna natin kumulo.
Grabe, sobrang bango nga nito at talaga namang takam na ako dahil nagmamantika nga din itong adobo na niluto ko. Excited na nga ako dahil ito yata yung pangalawang beses ko pa lang na makakakain ng adobong galunggong at yung unang beses ko nga nakakain nito siguro ay 3 years ago na. Parang medyo nawiwirdohan kasi ako kapag yung isda yung inaadobo. Mukha nga gutom na nga yung pinsan ko kaya ganito na nga yung nangyari sa kanya. Sakto nga na nakaluto kami, 12:30 na ng tanghali at hindi nga masyadong na-late yung tanghalian namin. Nagsandok na nga ng kanin yung pinsan ko at ito nga si nanay, nagugutom na nga daw siya. Sinandok ko na nga isa-isa itong mga isda tapos ay sabi ko doon ako pepwesto sa bandang dulo para wala akong kaagaw sa talong. Kahit simple nga lang itong niluto naming ulam ngayon, abay masaya pa din kami dahil kakain na naman kami. Buti na nga lang din at hindi nauubos yung dahon ng saging dito sa may manggahan. Baka nga meron kayong gustong i-request na lutuin ko dito sa may manggahan, i-comment nyo lang. Kayo ba nasubukan nyo na din bang kumain itong adobong galunggong? Hay naku, kung hindi pa, subukan nyo na nga itong adobong galunggong. Sobrang the best to, promise. Konti nga lang kami ngayon dito sa manggahan at wala nga yung mga bata dahil nga back to school na sila, may mga pasok na. Medyo malaki nga itong galunggong na nabili ko, kaya naman isang piraso lang, busog na talaga ako. Ang paboritong parte ko nga din sa isda ay tiyan, kaya nga ang ginagawa ko, pinakahuling kinakain ko, yung tiyan. Huy, baka naman hindi ka pa nakafollow sa Facebook page ko, pa-follow naman, tapos pa-like and share na din yung video na to. Thank you so much for watching.